Nako po, iyak lahat. Nako, ayan na, matindi to, hinatulan na. Lagot, tinubaran ng maskara. Aba, yan po ang ating alamin mga kababayan sa video. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At ano nga, bago po natin i-play ang video yan mga kababayan, eto pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa social media at unahin na po natin to. Holy Week pa lang mga kababayan pero parang November 1 na. Oo. Dahil po dito sa sinabi ni Representative Toby Chanco. Okay? Semana Santa pa lang pero grabe ha. May ghost, may kaluluwa ng kumakalat sa Kongreso. Sabi po kasi dito ni Representative Toby Chanco, ghost employee ng Congress, aba, hindi pumapasok si Kong Martin Romualdez pero present siya sa attendance ayon kay Representative Toby Chanco. Aba, diba? Parang meron na. Meron na tayong ghost, meron na tayong kaluluwa. Oo, na kumakalat dyan na sa Kongreso. Sa katauhan po ni Martin Romualdez. Ayan, sana nga maging kaluluwa na lang. Diba? Para at least makabawi man lang tayo. Ito po kasi yun, no? Sabi po, yun nga sabi, no? Kahit hindi pumapasok si Romualdez, present pa rin sa attendance. Nakakadismaya. Ayon po yan, nakakadismaya ang ganitong kalakaran ng Kongreso. Kita nyo na yan. Ha? Hindi pala talagang hindi naman talaga pumapasok eh. Si Romualdez. Diba? Ilang buwan din yun, diba mga kababayan? Simula nang pumutok yung flood control scandal. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan sa pagiging ghost employee, pagiging ghost congressman. Dapat, sabi po dito, maging ehemplo naman sana. Sabi po ni Ami Santos, tinupad ni Luslos ang habilin ng ninuno na simutin ang kaban. Nako po. Ano pa bang magandang ehemplong maaasahan natin dyan? Ayan. Pati ba naman attendance ay ghost ka? Sumasahod ang kaluluwa. Ayan na. Galawang tambaluslos. Pinsan kasi ang president. Kaya sobrang lakas niya. Ganun na nga mga kababayan, no? Sabi po dito ni Robenstein na matutun mo gawin yan sa eskwela. Doon mo matututunan na kapag may pera ka at koneksyon, magagawa mo ang lahat. Correct, di ba? Sabi nga, di ba, pag mapera daw, this is not daw. Pag ikaw ay mapera at hindi ka magaling sa school, di ba? Ikaw ay ipapasok ng mga parents mo sa mga private school, no? At sinasabi nga nila sa private school, I don't know if this is true, but mula pa ng bata ko hanggang ngayon mga kababayan, eto na ang naririnig natin. Sa private school, doesn't matter kung matalino ka or hindi. As long as may pera ka, papasa at papasa ka. Yeah. Sabi naman niya, daming kinasuhan at natanggal sa trabaho, maski politiko, dahil may mga employees, staff na ghost. Bakit ito? Okay? Dapat kasuhan at imbestigahan ng Ethics Committee ng Kongreso. Ayan na, Ethics Committee. Sino bang Ethics Committee? Basta sa Ethics Committee po, sa chairman po ng Ethics Committee ng House of Representatives, pwede ba? Pwede po bang imbestigahan niyo itong si Speaker Martin Romualdez? Hindi pala pumapasok. Nakakalusot sa attendance. Paano nangyayari yun mga kababayan? Pero pagdating po ay sino sinuspindi nila? Si Congressman Barsaga. Ay grabe.
no? Pagdating po kay Congressman Liveste, ay grabe po ang mga ethics ninyo, ha? Hmm. Pero pagdating po dito kay Romualdez, baliwala lang mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi diyan sa espiritong ah, nagtatrabaho sa Kongreso? Ayan, just comment down below mga kababayan kasi ito, bago po natin i-play yung video, ito, pasadahan muna natin to kasi marami pong naghahanap, no? Marami pong naghahanap ng legacy ni President Bongbong Marcos Jr. At sinasabi nga, lately, no? Sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na nangangamba siya, nababahala siya kasi hindi na may pagpapatuloy ang kanyang legasiya ng susunod na presidente. Or dahil dito sa oil crisis na ito, di ba? Oh. Ito po, si Atty. Baligod mga kababayan, ito po ang legacy ni BBM, no? Oh. Sabi po dito sa Ang Balita ngayon, mag-isang dinala ni PBBM ang bansa para maging ikatlong pinakakurap na gobyerno sa East Asia. What a legacy! PBBM single-handedly dragged us to become third most corrupt government in East Asia. What a legacy. Ayon po yan kay Atty. Baligod. Ayan na. Ay, nako. Kung ganitong legasiya lang din ang gustong ipagpatuloy ni President Bongbong Marcos Jr., ay ngayon pa lang putulin na po natin. Puro yagaba, di ba? Wala tayong wala tayong makakamit dito. Kahit pangarap na lang, hindi natin makakamit kapag ganito po ang gusto niyang gawing legasiya. So, may nabasa nga ako kahapon, di ba? Mga vlogs natin. Kasi binabasa ko naman yung mga comments niya. May nag-comment, sabi niya, grabe naman. Hindi pa pinapanganak yung anak ko. Ha? Meron ng may utang na. Dahil sa sobrang laki ng utang ng gobyerno ito. Di ba? Kahapon lang, ibinalita po natin, ayon po sa World Bank, no? Meron na naman pong 60 billion, no? Pesos or $1 billion na ipapatang for agricultural purposes, no? Sa ating bansa, agricultural projects. 1 billion na. Sa palitan po ngayon, dolyar at piso, pumapatak po yan ng mahigit 60 billion pesos mga kababayan. So yan po ang legasiya niya. Kung ay na po ang pinakakurap, pangatlong pinakakurap na gobyerno sa East Asia, tapos eto pa. Tayo rin ang pinakamalaki ang utang. This administration ang may pinakamalaking inutang sa World Bank in the history of the Philippines debt, no? Pagdating po sa World Bank, ay grabe. Yan po ang kanyang legasiya. Hindi. Ito yung mga sinasabi natin. Pag sinabing legacy, ito po yung mga bagay na hindi makalimutan, no? Ng taong bayan na ginawa mo. Ito po yun. Tayong naging pangatlong pinakakurap at meron po tayong baon na baon po tayo sa utang. So, yan po ang legasiya ni President Bongbong Marcos Jr. So, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dyan sa legasiya ni President Bongbong Marcos. Sabi po dito ni Popoy, ang korupsyon sa nagdaang administrasyon ay ibinintang lahat, kasi akala ko kasi bininta. No? Ibinintang lahat kay BBM. Naku po, hindi Hindi po. Kasi hindi naman po corrupt ang dating administrasyon. Wala naman pong flood control scam sa dating administrasyon. Okay? At hindi naman sinabi ng sa East Asia na tayong pangatlong pinaka-corrupt. Di ba? Ay, ang lahat ng ito ay nangyayari. Huwag ganun pupoy topas, ha? Huwag nun. Para ka namang dilawang tae. Di ba? Itong quote ni Popoy Tupas,
parang dilawan, no? Bakit mo naman isisisi sa nakarang administrasyon? Nasa present administration tayo, di ba? Anyway, sabi po dito ni Jojo, sa kabila ng hirap at pagsubok na dinadaanan, na-deliver pa rin ang mga maleta. The best talaga si BBM. Yun ang totoo. Ha? At ayan, pinakamalaking pagkakamali niya. Ang pera hindi magbibigay sa iyo ng saya. Pero ang kindness ay kayamanan. Palakpakan natin. Legacy of Maleta, the King and Queen of Maleta in Congress, mabuhay. Ayon po yan kay Jing. Oh, anyway, ano po ang inyong masasabi dito sa legacy ni President Bongbong Marcos Jr.? Just comment down below mga kababayan. At eto nga, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Eto, no? Dahil supalpal na to si Lacson kay Marcoleta, nabuking ni Marcoleta na talagang umiiwas sa investigasyon ng ghost projects ito si Lacson. Kita naman natin, di ba? Yung dapat ipatawag, ayaw niya ipatawag. O, yung hindi dapat ipatawag, ipinapatawag at kinakampihan pa si Romualdez. Kita natin doon, wala siyang panalo eh. Kahit sa mong butas tingnan, alam natin, ang leaning nito si Lacson ay nandoon sa magpinsan. Ang loyalty nito wala sa taong bayan. Ang loyalty nito nandoon kay Bongbong Marcos at saka kay Tambaluslos, kay Romualdez. Na alam naman natin ay malaki ang partisipasyon to the very least or mastermind dyan sa ghost projects. Alam natin yan. Di ba? Hindi makasagot ngayon si Lacson. Nagbitaw siya ng pangako pa nga eh. Kaya lang, dahil hindi niya kayang mapalusutan, bakit ayaw niya ipatawag itong mga Marines? Pumasok siya sa ad hominem. Ipinasok yung patungkol sa China. Di ba? Hanap siya ng... Si Senator Lacson po ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Ngayon po pala yung manghuhula na. 14 na taon nang nakararaan, minanduhan mismo ang NAMRIA at ang DFA na mag-submit ng mapa at mga charts sa opisina ng United Nations General as UN Secretary General at inotify ang lahat ng international organizations katulad ng IHO. Ano po bang ibig sabihin nun, Mr. President? Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? This is something between the chairman of the Foreign Relations Committee and the gentleman from Tarlac and Pampanga, Mr. President. Hindi po, tinatanong ko po kayo. No, I don't know administrative order. Yun, yari. hindi abogado eh. Sabi ko sa inyo, bakit naglagay kayo ng komedyanteng Senate President, naglagay kayo ng ganitong pulis na. Hindi naman abogado yan. Di ba? Walang katayo-tayo, walang kaalam-alam. Kaya sabi ko, na-expose dito talaga si Lacson. Wala talagang alam. Si Lacson ba, kaya naging Blue Ribbon Chairman, ay dahil siya ay capable? Or dahil kaya lang pilipitin ni Marcos at ni Romualdez ang leeg nitong si Lacson? Dahil siya ba'y may kakayanan mag-imbestiga? May kakayanan siyang pangunahan ng Blue Ribbon kaya siya naging chairman? Or dahil attack dog or tagapigil lang ng investigasyon na alam nating tutungo kay Marcos at saka kay Romualdez? Kita nyo, walang alam mo. Andyadjaan ka lang, Lacson. Taga mo sa bato. Nandyadjaan ka lang, kaya ka lang may silbi. Dahil pinoprotektahan mo yung magpinsan. Kung wala na yung protection na yan, at hindi ka na nila kailangan, tingnan mo, basura ka rin pupulutin sa inodoro. At pag nagkataon na lumabas talaga, I really hope na itong si Lacson, manindigan ka ng todo-todo dyan sa magpinsan. Kasi pag nahuli talaga na grabihan ang pagnanakaw ni Bongbong at ni Romualdez, mapatunayan, huwag kang biglang babaligtad. Magpakalalaki ka dyan. Grabe no. Si Senator Ping Lacson, mga kabayan, hindi naman po natin kilalang ganito, no? Sa nakaraang pagsisilbi niya, no, ng
ating bansa bilang senador, hindi naman ganito si Lacson, hindi naman siya tagapagtanggol ng mga big fish, no, kung tawagin natin. Pero bakit ngayon? Parang ano ba? Na-hypnotize ba itong si Lacson para ipagtanggol sila? Or na-hypnotize ng pera, di ba? Na mali-maleta para gawin niya itong ginagawa niya ngayon kahit prinsipyo niya na, di ba? Yung nakataya, di ba? Ang hirap, no? Para sa akin, ako nahihirapan po ako para sa mga tagapagtanggol ng mga crooks. Na sobrang hirap po kasi biruin mo. Huling-huli na may mga witness na umaamin na sila nga talaga mastermind, pero still, no? You have to defend. Dahil na-hypnotize ka ng maleta. Diba? Sa investigasyon, imbis ka nakakatulog. Ano kang klaseng nasa Blue Ribbon? Ipinasok niya yung China. Di tinanong siya ni Marcoleta patungkol sa China. Hindi naman pala alam. Number 229. Hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. Naghahanap siya, di ba? Nakatingin siya, naghahanap siya ng tulong. Call a friend. Sige, hindi mo alam, sasabihin sa'yo ni Marcoleta. I don't Ulitin need to ko. know, Mr. President. I'm not interested. Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi po ko rin interesado sa sinasabi ninyo. Maring hindi po kayo interesado sa sinasabi ko. No, Ngunit ang sasabihin ko, Nagpansin nyo? Look at the demeanor of Lacson. Kinakabahan na. Nauutal-utal na siya. Mahirap talaga makipagtalo dito kay Marcoleta na on the spot ka dyan. Alam mo, napakagaling po ni Senator Marcoleta, no? Napakagaling niya po. Kasi, bihira po ang mga taong kay Lacson, magbibigay ng takot, di ba? Magbibigay ng kaba pagsasalita. Okay? Merong right term na gusto kong pero hindi ko mabigkas, no? Anyway, napakagaling po ni Senator Marcoleta kasi nagagawa niyang sa salita lang, nagagawa niyang maging ganyan, nararatel, no, si Lacson by just speaking. Okay? Napakagaling nitong taong ito, mga palakpakan po natin. Okay? Or talagang wala lang alam si Lacson, mga kababayan, di ba? Talagang wala lang alam si Lacson dito. Parang yung kabubuhan mo, tinapatan ng isang katutak na spotlight. Tapos pagbukas ng ilaw, lumabas, bobo. Expose dito si Lacson. Isado ang buong Pilipinas. Call a friend, sige. Dito nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. So ayaw po ninyong malaman ang totoo, Ginoong Lacson? Kasi po, Mr. President, Kita niyo yung boses. ang ipapalabas na naman niya, yung China may karapatan dyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Alam po Kaya ninyo, sinasabi ko po, ayoko na marinig Mr. kung nanggagaling President, sa kanya, Mr. President. si Senator Lacson po ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Ngayon po pala yung manghuhula na. Yan ang nilagay niyo sa Blue Ribbon as chairman. Ayan tayo Di ba? So ayan mga kabayan, meron po tayong Senate President Pro Tempore na isang manghuhula sa katauhan po ni Senator Ping Lacson. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Just comment down below. At syempre, huwag po kalimutang i-like at i-share na rin po ang video ito kung gusto nyo. Malaking tulong po yan mga kabayan. Maraming salamat po.